Good day sa ating lahat. Ang project ko ngayong araw ay puro minimalista to mga bossing. Bali yung una nating client, ang ipapagawa po niya ay yung pangalan ng kanyang mga anak. Bali ito na po, nakapag-print na po ako at naghihintay na po yung ating client para mailapat na po namin yung stencil. Bali dito mga bossing, pinagpipili ko si madam kung ano yung size na gusto niya, yung sasakto lang po dun sa paglalagyan dun po sa likod ng kanyang braso. Bali dito po niya balak ipalagay yung kanyang dalawang tattoo mga bossing. Dahil first timer po yung ating madam ay medyo kinakabahan po siya kung masakit nga ba o hindi. Pero sabi ko po sa ating madam ay hindi naman po siya ganun kasakit. Sa una lang po siya masakit kasi papakiramdaman pa kasi ng ating katawan yung karayom. Kaya sa una lang po siya masakit. Pero kapag tumatagal na po yung session ay nagmamanhid na po yung balat natin. Kaya minsan na hindi na po natin nararamdaman. Pero yung kasagsagan po ng session namin ni Madam ay tinanong ko po siya kung masakit nga yung tattoo niya, pero ang sabi naman niya sa akin ay okay lang dahil hindi naman daw talaga ganun kasakit. Mas masakit pa nga yung matusukan ka ng injection eh. Itong tattoo nasa ibabaw lang kaya parang wala lang. Pero depende pa rin yun sa pain tolerance ng ating mga client. Kaya sa mga tatanong dyan kung masakit nga ba ang magpatato, ay depende po yun sa ating mga kliyente, sa kanilang pain tolerance. Kasi meron po tayong mga kliyente na kahit malit lang yung pinapagawa nila, kung mababa naman po yung pain tolerance nila, ay talagang masakit po yung tattoo nila. Pero meron naman po tayong mga client na nagpapatato ng mga malalaki tulad ng full sleeve, full back, pero nagtataka po yung iba kung paano nila kinakaya kung nagpapalagay ba sila ng anesthesia. Ang sagot ko po doon ay depende po yun sa client. Kasi may mga client po tayo na kahit kaya po nila yung pain tolerance ay nagpapalagay pa rin po sila ng anesthesia dun sa kanilang mga tattoo. Ang purpose po nun ay para humaba po yung session at para mas lalo po nilang kayanin yung session na ipapagawa nila sa atin. Kaya yun. Pero kahit kaya naman nila, para naninigurado lang sila na mas tumagal pa at para mas matapos po nila yung ipapagawa nilang mga pinapatato. Kaya yun, papalagay po sila ng numbing cream. Yan, bali dito mga bossing ay tapos na po ako sa dalawang tattoo ng ating madam. Bali ito na po yung finished product. A total of 30 minutes. Yan, 30 minutes ko lang pong tinapos yung tattoo ng ating madam. Yan, bali ito na po yung finished product mga bossing. O diba, napakalinis po ng pagkakalinya sa tattoo ng ating madam. Yan. Bali dito mga bossing, papaalam na po yung ating mga boss dahil mayroon pa po tayo susunod na isa pang client na magpapatato ulit. Bali ito naman po yung kanyang ipapagawa, butterfly tattoo. Bali sa kabilang braso niya po ito ipapalagay. Bali itong ating madam po ay dati na po natin siyang kliyente at nagbabalik po siya dito sa shop. Bali 3 beses na po siyang nagpatato sa akin, pangatlo na po pala ngayon. Kaya ito po, pinaupo ko na po siya sa pwesto niya para masimulan na po namin yung session. Bali hindi naman magtatagal tong session namin dahil mabilis lang po ito, puro minimal lang po, kaya hindi kami dito aabutin ng 30 minutes yan. Bali yan lang po yung papatato ng ating madam. Sobrang liit lang po niyan. Bali puro linya-linya lang po yung gagawin natin. Ang gagamitin ko nga po palang needle dito ay 5RL all the way na po yun hanggang matapos. Gagamitan ko nga sana ng 3RL itong tattoo ng ating madam. Pero napansin ko na medyo malambot po yung balat ng ating madam kaya masyado pong manipis yung 3RL. Kasi depende po yun sa balat ng ating client kasi napapansin ko minsan na may manipis at may medyo makapal yung mga balat ng ating mga client. Kasi kapag manipis yung mga balat na tatatuan mo, may possible na magsugat po yung tattoo natin kapag masyado pong manipis yung karayom na gagamitin natin. Kaya pinapakiramdaman ko rin po minsan yung balat ng ating mga client kung sakto ba yung needle o aakma ba sa balat ng ating mga client kasi hindi naman po pare-parehas yung ating mga balat. Meron pong medyo makunat, meron po yung medyo malambot kasi kapag masyadong malambot po yung balat ng ating mga client ay medyo alalay lang po sa paglalining o pag-shading kasi madali lang pong magsugat yung mga balat nila. Kaya yun po yung iniiwasan ko minsan. Kapag
ano naman makapal o makunat naman po yung balat ng ating mga client, ay okay lang naman din po yun. Mas maayos po para sa akin kasi mas na papasok ko po ng maayos yung karayom at wala po akong problema sa paglalining. Bali, ito na po pala yung finished product mga bossing. A total of 20 minutes, o di ba 20 minutes ko lang po ginawa yung design ng ating client. Yan, sa mga gusto magpatato mga bossing, ay message nyo lamang po ako sa aking Facebook page at huwag niyo pong kalimutan na i-follow, i-like at i-share ang aking mga video. Salamat!